Anong magagawa nga? Isang babae ang tanong na punong pang-alipusta ay umaling-awngaw sa lupngang eroplano. Si Isabel ay nakatayo sa gitnang pasilyo hindi makagalaw habang binabatong masasakit na salita mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang lalaking pasahero ang galit na lumapit sa kanya, halos durain siya sa mukha. Manahimik ka at umupo, huwag mo kaming patawanin? Isang baguhan na tulad mo ang magpapalipat nito, sumang-ayon ang isa pang pasahero. Dahil sa kanya, mamamatay tayong lahat. May pumigil sa kanya. 10,000 metro sa himpapawid ng Karagatang Pasipiko. Sa lupnang Flight PR-102 mula Maynila patungong Los Angeles, isang bangungot na hindi inaasahan ng sinuman ang magsisimula pa lamang. Nang ang babaeng ito, na nakasuot ng isang simpleng kulay abong suwet, ay nag-alok na iligtas ang buhay ng 300 katao, hindi pa sasalamat ang kanyang natanggap kundi matinding pangungutya at paggamak. Minamaliit siyang lahat at walang naniwala sa kanyang salita. Sa katunayan, mayroon pang nagtrato sa kanya na parang kriminal at nagtangkang igapos siya. Ngunit dito magsisimula ang kwento ngang isang babaeng hindi pinansingang sinuman na sa gitna ngang matinding pang-alipusta ay gagawa ngang desisyon na magbabago sa kapalaran ng lahat. Kapag nalaman ng nga pasahero na ang babaeng patuloy nilang binalewala ay ang tanging tao na may hawak sa kapalaran ng eroplanong, ito doon nila matatanto kung ano ang muntik nang mawala sa kanila, ano ang mararamdaman mo tungkol sa kahulugan ng dignidad at katwirang matagal nang napabayaan. Nangyari ang lahat 4 na oras lang ang nakalipas. Sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, 30 minuto na lang bago ang alas 10 ng umagang pag-alis ng flight patungong Los Angeles. Hila-hila ni Isabel Reyes ang kanyang itim na maleta habang naglalakad patungo sa boarding gate. Sa edad na 35, nagtatrabaho siya bilang isang administrative staff sa isang kumpanya ng nga piyesa ng eroplano. Ang biyahe niyang ito ay para sa isang regular na pagpupulong sa kanilang kliyente sa Los Angeles. Ang kulay abong suit na suot niya ay lumana, medyo kupas at masikip. Bahagyang punit ang dulongang manggas at ang isa sa mga butones nito ay may bahagyang ibang kulay. Sa likod ng kanyang salamin na may itim na frame, mababakas ang pagod sa kanyang nga mata. Halos wala siyang kolorete sa mukha at ang kanyang buhok ay basta na lang itinali sa likod. Sa unang tingin, mukha siyang isang ordinaryo at hindi kapansin-pansing empleyada sa opisina. Ngunit walang sinuman sa paliparan na iyon ang nakakaalam ng kanyang nakaraan. 7 taon na ang nakalipas, siya ay isang test pilot sa Philippine Air Force at hindi lang basta-basta. Isa siyang pilotong may napakataas na kasanayan na sangkot sa pagbuo na mga susunod na henerasyon na mga fighter jet. Nagtapos siya bilang valedictorian sa Philippine Military Academy PMA at palaging nanggunguna sa kanyang klase sa pilot training. Isang pambihirang pagkakataon para sa isang babaeng piloto, ipinagkatiwala sa kanya ang pagsubok sa mga pinakabagong experimental aircraft. Sumailalim siya sa pagsasanay para sa lahat ng posibleng emergency situation at nakaipon ng mahigit 3,000 oras na karanasan sa paglipat. Ngunit isang araw 5 taon na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Sa gitna ng isang classified mission, sinuway niya ang utos ang kanyang superior. Ito ay isang desisyon na ginawa niya para unahin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Dahil dito nailigtas ang mga sibilyan, ngunit nakaroon ng panganib na mabunyag ang lihim na impormasyon ng militar. Pinanagot siya ng organisasyon ng militar. Ang kanyang buong karera ay tuluyang binura sa mga opisyal na talaan at siya ay sapilitang pinalis sa serbisyo sa ilalim nga pagkukunwaring honorable discharge. Mula nun pinili niyang mamuhay bilang isang hindi kapansin-pansing empleyada. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling lilipat. Marami ng pasahero ang nakapila sa boarding gate. Mga negosyante, turista, mga pamilya, lahat ay puno ng pananabik.
para sa kanilang paglalakbay. Sa unahan ni Isabel ay may isang lalaking malakas na nakikipag-usap sa telepono. Mga 50 taong gulang matipuno, ang katawan at nakasuot ng mamahaling suit. Makinig, kakailangan nating makuha ang kontratang yan bilyones. Ang pinag-usapan dito bawal makamali umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa paligid. Ang lalaking ito, nasa huli, ay magiging pinakamatinding mambabastos kay Isabel ay si Ricardo Vargas. Isang department head sa isang malaking korporasyon, mayroon siyang absolutong tiwala sa kanyang posisyon at tagumpay. May tendensya siyang maliitin ang mga babaeng empleyado, lalo na ang mga may simpleng hitsura. Sa likod ni Ricardo ay isang batang babae. Nasa huli niyang kaksikumentas nakasuot ng maayos na business suit at mukhang seryoso. May isinusulat siya sa isang maliit na notebook. Siya si Ana Cruz na sa huli ay magiging unang taong maniniwala kay Isabel. Siya mismo ay nakaranas ng pagmamaliit sa trabaho dahil sa pagiging babae. Kaya naman handa ang kanyang puso na unawain ang kalagayan ni Isabel. Nagsimula na ang boarding at isa-isang pumasok ang mga pasahero sa eroplano. Umupo si Isabel sa economy class sa upuan 30 sa tabingang pasilyo. Katabi niya ang isang batang estudyante sa kolehiyo na tuwang-tuwa na nakadungaw sa bintana. First time ko po mag-abroad, sabi ing dalaga kay Isabel. Sobrang excited na po ako. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Sana maging masaya ang biyahe mo. Salamat po, ako po si Sarah pala. Isabel, mag-ingat ka at mag-enjoy. Mula sa business class. Sa unahan naririnig ang malakas na boses ni Ricardo. Oy, bilisan mo yang inumin, nagbabayad. Ako dito utos niya sa flight, attendant na may pagmamataas. Napabuntong hininga na lang si Isabel at ibinaling ang tingin sa mga dokumentong dala niya. Unti-unting napuno ang eroplano. Isang batang ina na may kargang sanggol, isang retiradong mag-asawa, isang grupo ang nga estudyante sa high school. Mahigit 300 pasahero ang nag-isip ngang kani-kanilang mga plano sa kanilang destinasyon. Sa cockpit nagsasagawa ng huling pagsusuri ang kapitan at ang first officer. Si Kapitan Santos, 58 taong gulang, ay isang veterano na may higit 15,000 oras na karanasan sa paglipat. Si First Officer De Leon, 32 taong gulang, ay bata pa ngunit may mahusay na kasanayan. Bago sumakay, kumain sila ng merienda sa isang restaurant sa airport. Hindi nila namalaya na ang sandwich na kanilang kinain ay kontaminado ng bakterya na sanhi ng food poisoning. Ang isang saglit na pagkukulang sa kalinisan sa kusina ang magiging mitsangang malaking trahedya. Maganda ang panahon. Mukhang magiging maayos ang lipat natin ngayon, sabi ni Kapitan Santos habang tinitingnan ang mga instrumento. Opo, Kap. Mahina lang din ang hangin. Makakarating tayo sa tamang oras, sagot ni First Officer De Leon. Wala pa silang kamalay-malay sa kung ano ang mangyayari sa kanilang mga katawan. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw. Maginang at Ginu, malapit na po tayong umalis. Pakikabit ang inyong seatbelt. Ito ang mahinahong boses ng Chief Purser na si Teresita Ocampo. Sa edad na 55, may higit 30 taon na siya sa trabahong ito. Hindi na mabilang ang flight na kanyang naranasan at handa siyang harapin ang anumang sitwasyon. Mayroon siyang absolutong tiwala sa kanyang kakayahang kumilatis ng tao. Sa huli, ang kakayahang ito ang makliligtas sa buhay na lahat. Sa tabi ni Teresita ay ang batang dayuhang flight attendant na si Jessica Brown. 28 taong gulang, isang Amerikana na 3 taon nang nagtatrabaho sa isang airline sa Pilipinas. Masipag at sumusunod sa mga patakaran, ngunit dahil dito medyo inflexible siya. Nakakaramdam siya ng matinding pagkabalisa sa mga bagay na hindi nakasulat sa manual. Dahan-dahang gumalaw, ang eroplano tinahak ang taxiway patungo sa runway. Tumingin si Isabel sa bintana. Ang gusalingang airport ay unti-unting lumalayo. Kahit ilang beses na niyang nakita ang tanawing ito, lagi pa ring may kurot sa kanyang puso.
Pumasok ang eroplano sa runway at lumakas ang ugong ng makina. Bumibilis nanginginig ang katawan ng eroplano. At bigla dahan-dahang umangat ang eroplano. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mata sa sandaling ng pagtakeoff. Bumabalik ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam nung siya pa, ang nagpapalipat, ang pakiramdam ang paglutang. Ang pahawak sa control stick at pagiging isa sa eroplano, ngunit iyon ay malayong nakaraan na. Hindi na siya makakabalik sa mundong iyon. Patuloy na umakyat sa himpapawid ang eroplano. Dinaktagal lumampas ito sa maulap at isang malawa na asul na langit ang bumungat. Naging mas relax na rin ang kapaligiran sa loop. Nawala ang ilaw ngang seatbelt sign at malaya nang makakagalaw ang mga pasahero. Makalipas ang 30 minuto, mula sa pag-alis nagsimula na ang serbisyong pagkain. Itinutulak ng mga flight attendant ang mga cart sa pasilyo. Manok po o isda. Kapalang ang tinanggap ni Isabel at muling tiningnan ang kanyang mga dokumento. Mga papeles para sa pulong sa Los Angeles mga detalye ng negosasyon sa kliyente. Ngunit ang isip ni Isabel ay lumilipat sa ibang lugar. Walang kamalay-malay pinakikinggan niya ang bawat maliit na tunog sa loop ng eroplano. Ang ugong ng makina ang tunog ng aircon ang usapan ng mga pasahero. Lahat ay normal. Ngunit mayroon siyang nararamdamang kakaiba. Ito ay isang instinct na nahasa ng maraming taon ng karanasan bilang piloto. At noon nga nangyari, saglit na kumurap ang mailaw sa loop ng eroplano. Isang saglit lang halos kalahating segundo. Karamihan sa mga pasahero ay hindi ito napansin. Ngunit naging alerto si Isabel. Problema sa kuryente hindi bumalik tinakat. Siguro pansamantala lang. Lumingon si Isabel ngunit maging ang flight attendant ay tila hindi ito pinansin, kumunot ang kanyang noo ngunit bumalik din sa pagbabasa. Makalipas ang 5 minuto bahagyang yumanik ang eroplano. Kakaiba ang yugyok para sa turbulence. Muling tiningnan ni Isabel ang paligid. Ang ibang pasahero ay hindi pa rin nababahala. Ngunit may ibinubulong sa kanya ang kanyang kutob. May mali. Noon narinig niya ang tunog ng intercom mula sa business class. Nakikipag-usap ang isang flight attendant sa cockpit. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Teresita. May ibinulong siya sa isang mas batang attendant at nagmamadaling pumunta sa cockpit. Pinakmasdan ni Isabel ang lahat na ito. May nangyayari. Isang bagay na hindi pa ipinapaalam sa mga pasahero. Ilang minuto ang lumipas bumalik si Teresita mula sa cockpit. Halatang namumutla ang kanyang mukha. Tinipon niya ang iba pang mga flight attendant at may ibinulong sa kanila. Sabay-sabay na. Nagbago ang ekspresyon nenge mega ito. Pag-aalala, takot pagkalito. Iba't ibang emosyon ang mababakas sa kanilang nga mukha. Nagsimulang kumabok ng mabilis ang puso ni Isabel dahil sa masamang kutob. Huminga ng malalim si Teresita at kinuha ang mikropono para sa public address. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Tumunok ang tsimeeng anunsyo. Tumigil ang usapan ng nga pasahero at lahat ay nakinig sa speaker. Halatang nanginginig ang boses ni Teresita. Hindi ito ang karaniwan niyang mahinahon at kalmadong boses. Dahil lang sa tono ng kanyang boses biglang bumigat ang hangin sa loop ng eroplano. Mayroon po kaming mahalagang anunsyo para sa lahat. Maririnig ang magabuntong hininga mula sa iba't ibang dako. Hindi na malayan ni Isabel na naikuyom na niya ang kanyang makamao. Ang kapitan at ang first officer ay biglang nakaranas ng matinding karamdaman. Nangingini ang boses ni Teresita at nawalan po silang malay. Dahil sa mga salitang iyon natigilan ang buong eroplano. Ilang segundong katahimikan at pagkatapos nagsimula ang mga sigawan. Ano impossible anong ibig sabihin niyan sinong nagpapalipat kumalat ang gulat na parang tsunami? Umiyak ang isang sanggol sumiga ang isang babay. Nagalit ang mga lalaki natakot ang mga bata. Naging magulo ang lahat sa isang iglap. Tumayo si Ricardo at sumigaw. Hoy, anong nangyayari? Magpaliwanag kayo, sunod-sunod na tanong ang ibinato ng ibang pasahero.
Sinusubukan ng flight attendant na ipaliwanag ang sitwasyon. Muling kinuha ni Teresita ang mikropono. Pakiusap, manatili po kayong kalmado. Ngunit hindi tumihil ang gulo. Sa kasalukuyan po nasa autopilot ang eroplano. Nakikipag-ugnayan na po kami sa control tower para sa kanilang mga instruksyon. Pakiusap, mahintay po lamang kayo ng mahinahon. Ang paliwanag na iyon sa halip na pakalmahin, sila ay lalo pang nakpalala sa takot ng mapasahero. Autopilot kaya ba niyan maklanding baka bumaksak tayo? Ang takot ay naging salita. Tahimik na tumayo si Isabel. Mahinahon niyang sinuri ang sitwasyon. Sabay na nawalan ng malay ang kapitan at first officer. Hindi ito pangkaraniwan. Malamang food poisoning. Kumain sila ng parehong bagay at sabay na nakasakit. Totoong kayang panatilihin ng autopilot ang paglipat. Ngunit impossible ang peklanding. Ang huling maniobra ng paglapak ay kailangan ng kamay ng tao. Ibig sabihin kung magpapatuloy ito. Isang konklusyon ang nabuo sa isip ni Isabel. Sa ganitong sitwasyon, mamamatay silang lahat. Kapag naubos ang gasolina, babagsak ang eroplano sa gitna ng Pasipiko. Halos zero ang sansang mabuhay. Isa lang ang pagpipilian. May kailangang magpalipat nito. Sa loob ng eroplanong ito, ang tanging taong makakagawa niyon. Tiningnan ni Isabel ang kanyang kamay. 5 taon na niyang hindi nahahawakan ang control stick. Ang pakiramdam na ipinangako niyang hindi na niya muling hahawakan. Ngunit sa sandaling ito siya lang ang makakagawa nito. Nagsimulang maglakad si Isabel patungo sa unahan ng eroplano, sinusuwang ang kaguluhan. Bawat hakbang ay may bigat. May nakbabago sa loop niya. Dumating na ang oras na harapin niya ang nakaraang kanyang tinatakbuhan. Sa harap ngang cockpit na usap sina Teresita at ang batang flight attendant na si Jessica na may seryosong muka. Lumapit si Isabel sa kanila. Mawalang galang na po, may sasabihin po ako. Lumingon si Teresita. Mababakas sa kanyang mata ang matinding kawalan ng pag-asa. Ginang pakiusap, bumalik na po kayo sa inyong upuan. Sinabi ni Isabel ng malinaw at may kahinahunan, kaya ko pong magpalipat. Sa mga salitang iyon nanlaki ang mga mata ni Teresita at Jessica. Maging ang mga pasahero sa paligid ay napalingon. Ano-anong sinasabi ninyo? Sabi ni Jessica na hindi makapaniwala. Tinitigan ni Isabel ang kanilang mga mata at nagpatuloy. Dati po akong piloto, test pilot sa Philippine Air Force. Sa ganitong sitwasyon kaya ko pong paliparin ito. Seryoso ang nga salita ni Isabel. Walang pag-aalinlangan o kasinungalingan sa kanyang nga mata. Ngunit nang marinig ito nga pasahero, ang kanilang reaksyon ay mas malupit pa sa kanyang inaasahan. Malakas na tumawa si Richardo Vargas. Ha, ano yan, nagpapatawa? Kabatiningnan niya si Isabel mula ulo hanggang paa. Isang simpleng empleyadang tulad mo, piloto raw? Isang babay mula sa Air Force, huwag mo kaming lokohin. Nagsimulang sumang-ayon ang ibang pasahero kay Ricardo. O nga hindi. Kayang magpalipat neng, babae, siguro nasisiraan na siya ng ulo dahil sa takot. Sinubukan ni Isabel na magpaliwanag. Toto po, naging test pilot po ako sa Philippine Air Force. Sangkot po ako sa pag-develop ng mga susunod na henerasyon ng fighter jets. Sanay po ako sa lahat ng emergency situations. Ngunit lalo lang itong nagdulot ng pangungutya. Next generation fighter jets daw, humalakak si Ricardo. Kung ganyan kalaki ang credentials mo, bakit ganyan lang ang suot mo? Kung magsisinungaling kayong kapani-paniwala naman, sumali ang isa pang lalaking pasahero. Magkaiba ang eroplanong militar sa pampasahero, ayos ka lang ba? Kung ipakakatiwala natin sa babaeng to, siguradong mamamatay tayo. Sumigaw pa ang isa. Tumahimik ka na at umupo, nakakaistorbo ka. Nag-apoy sa galit ang puso ni Isabel, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Kung magiging emosyonal, siya lalo, siyang hindi paniniwalaan. Maging si Jessica,
ay tumanggi gamit ang mga regulasyon. Ginang ipinagbabawal pong batas ng abyasyon ang pagpasok ng pasahero sa cockpit. Hindi po namin kayo maaring payagan. Hinihintay po natin ang utos ng control tower kaya pakiusap bumalik na po kayo sa inyong upuan, nagpumilit si Isabel. Wala na po tayong oras maghintay ng utos kung magpapatuloy ito mamamatay tayong lahat hindi kayang maklanding ng autopilot hinawakan ni Ricardo ang braso ni Isabel, mahigpit. Ang ingay mo dahil sa iyo lalo kaming nakpapanik. Bumalik ka na sa upuan mo sinubukan ni Isabel na pumiglas ngunit malakas si Ricardo. Bitawan niyo ako hindi. Kailangang patahimikin ang isang sinungaling na tulad mo nun sumigaw ang isa pang pasahero. Taka hindi ba't kahina-hinala, siya kanina pa niya, pinipilit na magpalipad. Baka isa siyang hijacker. Ang gisang salitang, iyon ang tuluyang nagpabago sa sitwasyon. Ang tingin ng lahat ay napunta kay Isabel. Tingin na punong takot pagdududa at put. O nga kahina-hinala, bakit gusto niyang pumasok sa cockpit baka terorista siya? Baka siya ang dahilan kung bakit nakasakit ang mapiloto hindi, makapaniwala si Isabel. Sinusubukan niyang tumulong pero bakit ganito ang sinasabi sa kanya lalong? Lumakas ang sigaw ni Ricardo. Igapos yan mapanganib siya baka, kung anong gawin niyan kung pababayaan natin ilang lalaking pasahero ang lumapit kay Isabel. Umatras siya, nanginginig ang kanyang katawan sa takot at kahihiyan. Hindi po gusto ko, lang kayong tulungan ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. Manahimik ka, sinungaling Italian sa upuan isang sitwasyong walang pag-asa, walang naniniwala sa kanya. Sa halip tinatrato siyang parang kriminal. Nagsimulang mamuang ngaluhang galit at kawalan ng pag-asa sa kanyang mamata. Bakit nangyayari ito tama? Naman ang ginagawa niya. Bakit walang nakakaintindi? At noon, tigil isang malakas at matatak na boses ang umalingaw-ngaw. Si Teresita Ocampo ay humarang sa harap ni Isabel. Inunat niya ang kanyang braso na parang isang panangga. Tiningnan niya ng matalim ang mga pasahero. Naniniwala ako sa sinasabi niya. Sa pahayag na iyon natahimik ang lahat, nagulat si Jessica. Ma'am Tess, anong sinasabi niyo hindi pinansin ni Teresita at nagpatuloy? Mahigit 30 taon na ako sa trabahong ito. Hindi na mabilang ang mapasaherong nakasalamuha ko. May tiwala ako sa aking kakayahang kumilatis ng tao. Tiningnan niya si Isabel sa mata. Walang kasinungalingan o pag-alinlangan doon, tanging purong dedikasyon. Ang mamata niya ay hindi nagsisinungaling. Iyan ang mamata ng isang tunay na piloto. Sumagot si Ricardo. Anong basehan mo paano kung terorista siya ilalagay mo sa panganib ang buhay nating lahat dahil lang sa kutob mo matatak na sumagot si Teresita. Kung gayon tatanungin ko kayo, ano ang mangyayari kung walang magpapalipat nito na tigilan si Ricardo? Nagbatuloy si Teresita nagsasalita sa lahat. Maginot ginang harapin po natin ang katotohanan. Kapag naubos ang gasolina babaksak tayong lahat sa Pasipiko. Siguradong mamamatay tayong lahat. Nakbulungan ang ngataw. Lahat sila ay umiwas sa nakakatakot na katotohanan iyon. Nagpatuloy si Teresita. Kahit maghintay tayo, ng utos mula sa control tower hindi nila kayang paliparin ito ng remote. Sa huli kailangan ng isang tao na maglapa ng eroplanong ito. At sa ngayon dito sa eroplanong ito siya lang ang naalok na gawin iyon. Tumingin siya kay Isabel. Kung may kahit katitingnasan sa hindi, ba't dapat nating subukan kung tunay siyang piloto maliligtas tayo? At kung hindi men? Huminga ng malalim si Teresita. Pareho lang ang magiging resulta. Saan man tayo tumingin, wala na tayong ibang pagpipilian. Isang lohikal at mahinahong paliwanag. Bahagyang nagbago ang hangin sa loop. Naglakas loop, si Ana Cruz na magsalita. Naniniwala po ako sa kanya. Napatingin ang lahat sa kanya. Nagpatuloy si Ana. Dahil wala na naman tayong ibang pagpipilian, di ba kung nagsisinungaling siya mamamatay din tayong lahat?
Mas mabuti nang maniwala at sumugal dahil sa masalitang iyon ilang pasahero ang tumango. Baka nga, wala na tayong ibang paraan. Ngunit hindi pa kumbinsido si Ricardo. Kalokohan ipakakatiwala niyo ang buhay niyo sa kutob ng isang babay siguradong may iba pang paraan mahinahon na sinabi ni Isabel, wala na pong ibang paraan. Tinitigan niya si Ricardo, kung sa tingin niyo po ay nagsisinungaling ako subukan niyo ako. Magtanong kayo tungkol sa mga instrumento sa cockpit. Sasagutin ko ang mga tanong na piloto lang ang nakakaalam. Natahimik sandali si Ricardo. At may mapanghamong tono sinabi niya, sige sagutin mo to. Ang flap sa pakpak. Ilang degree ang maximum na kaya nitong i-extend mabilis na sumagot si Isabel. Depende po sa modelo, pero sa isang Boeing 777 hanggang 30 degrees po. Sa paklanding karaniwang ginagamit ang 25 o 30 degrees. Nagbatongang. Isa pang tanong si Ricardo. Ang autopilot. Paano ito manual? Naididisable. Madidisable. Po ito sa pagpindot. NG switch. Sa thumb. NG piloto sa control joke. O sa pagalaw ng malakas sa joke mismo. Procedure. Para sa emergency descent. Una. Iswat ang oxygen mask. Pagkatapos ay deploy ang speed brakes, ilagay ang throttle sa idle at ibaba ang ilong ng eroplano para bumaba sa bilis na halos 8,000 feet per minute. Walang tigil na sumagot si Isabel. Ang matanong ni Ricardo ay unti-unting nagiging mas teknikal. Ngunit lahat ay nasagot ni Isabel ng tama. Nagsimulang makbulungan ang mga pasahero. Mukhang alam niya talaga. Baka totoo nga. Ibinigay ni Ricardo ang huli niyang tanong. Paano ang procedure kapag nasunog ang makina? Kalmadong sumagot si Isabel. Unahihilahin ang fire handle ng apektadong makina para patayin ito. Pipindutin ang discharge button para sa unang fire extinguisher. Kung walang epekto pagkatapos ng 30 segundo gagamitin ang pangalawa. Kasabay nito idedeklara ang emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Isang perpektong sagot. Wala nang masabi, si Ricardo. Nagbago na rin ang ekspresyon ng nga pasahero. Baka totoo nga siya. Baka maligtas tayo. Ngunit nakalangan pa rin si Jessica. Pero, ang mga regulasyon, inilagay ni Teresita ang kamay sa balikat niya. Jessica, mas mahalaga ang buhay kaysa sa regulasyon. Ako ang mananagot sa lahat. Hinawakan ni Teresita ang pinto ng cockpit. Susugal ako sa kanya. At sinabi niya kay Jessica, buksan mo ang pinto. Nangingini na in-unlock ni Jessica ang pinto. Sinubukan ni Ricardo na humabol. Teka, malaking paglabak yan sa regulasyon, tandaan niyo. Papanagutin ko kayong lahat mamaya, tinitigan ni Isabel si Ricardo. At tahimik ngunit may lakas sinabi niya, ako po ang mananagot sa lahat. Ililigtas ko kayong lahat, pangako. Ang kamaga, salitang iyon ay puno na hindi matitinak na determinasyon. Binuksan ni Teresita ang pinto ng cockpit. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na metal na pinto. Huminga ng malalim si Isabel. Ang nakaraang 5 taon na niyang tinatakbuhan. Ang kakayahang ayaw niyang harapin. Ngunit ngayon, dumating na ang oras para gamitin ang lahat ng iyon. Pumasok si Isabel sa cockpit. Isang bagong laban ang magsisimula. Pagbukas ng pinto ng cockpit, napahinto sa pahinga si Isabel. Sa maliit na espasyo nakalat ang hindi mabilang na mga instrumento, mga butones, switches, displays, lahat ay komplikadong nakayos, kumikislap at tila may sinasabi. Sa front panel naroon ang altimeter, airspeed indicator, attitude indicator at fuel gauge. Sa overhead panel, ang mga switch para sa electrical, hydraulic at air conditioning systems. Sa center console ang engine controls, flap controls at trim adjustments. Iba ang ayos ng cockpit ng pampasaherong eroplano kumpara sa eroplanong militar. Ngunit pareho ang pangunahing prinsipyo. Sa isang iglap na suri ng mamata ni Isabel,
ang estado ng bawat instrumento at sa maupuan ng piloto nakasandal ang dalawang lalaki walang malay. Ang kapitan at ang first officer, pareho silang lubos na nawalan ng malay. Namumutla ang kanilang mga mukha at may malamig na pawis sa kanilang mga noo, mababaw at hirap ang kanilang pahinga. Kalmadong sinuri ni Isabel ang kanilang kalagayan. Kinapa niya ang kanilang pulso. Mahina ngunit mayroon, hirap man ngunit humihinga pa, ngunit malinaw na matatagalan bago sila makamalay. Tipikal na sintomas ng acute food poisoning. Mula sa likuran nagtanong si Teresita. Ayos lang ba sila tumango si Isabel? Opo, kailangan natin silang ilipat sa cabin. Kung may pasaherong may kaalaman sa medisina, pakiasikaso sila. Lalo na kung may doktor o nurse. Mabilis na, kumilos si Teresita. Tinawag niya ang ibang flight attendant at maingat na inilipat ang dalawang piloto. Nag-anunsyo siya. Sa lupngo. Eroplano. Mayroon po bang doktor o nursa sa ating mga pasahero? Agad na nagtaas ng kamay ang isang lalaki, mga 40 anyos mukhang kalmado. Doktor po ako. Pakiusap dito po kayo. Sinuri ng doktor ang mapiloto at nahanda ng if-drip. Tinanong ni Teresita si Isabel. May kailangan ka pa ba isang tasang kape po black? At lahat ng flight manual ng kapitan. Tumango si Teresita at agad itong inihanda. Umupo si Isabel. Sa upuan ng piloto sa kaliwang bahagi ang upuan ng kapitan. 5 taon na ang nakalipas. Ngunit naalala ng kanyang katawan. Ang tigas ng upuan ang posisyon ng control yoke ang bigat ng nga pedal. Lahat ay nasa kanyang alaala. Kusang gumalaw, ang kanyang makamay tinitingnan ang bawat instrumento. Tiningnan niya ang altimeter. Altitude 37,000 feet, halos 11 kilometros sa himpapawid. Airspeed Mach 0.84 normal na cruising speed. Fuel gauge halos 60% na lang ang laman. Sapat pa para makarating sa Los Angeles ngunit hindi rin gaanong kaluwagan. Ang eroplano ay nananatiling level. Patunay na gumagana ng maayos ang autopilot. Tiningnan niya ang navigation display. Ang kasalukuyang posisyon ay halos 800 kilometro mula sa Maynila, nasa gitna ng karagatang Pasipiko. Huminga ng malalim si Isabel. Kalma. Alalahanin mo ang training. Ang procedure. Noon. Isa-isa. Ang protocol para sa emergency situations. Una, alamin ang eksaktong sitwasyon. Pangalawa, makipag-ugnayan sa air traffic control. At pangatlo, bumuang ang pinakamahusay na plano, isinuot niya ang headset. Isang mahinang ingay ang kanyang narinig. Buhay ang linya ng komunikasyon. Tiningnan niya ang frequency at sinubukang makipag-ugnayan sa Manila Control. Binuksan niya ang switch ng mikropono. Manila Control, this is PR 102. Do you copy? Pagkatapos ang ilang segundong katahimikan, sumagot ang isang boses ang lalaki. PR 102, this is Manila Control. Report your situation. Nanginginig ang boses. Tila alam na nila ang problema ng flight na ito. Maikli ngunit tumpak na ipinaliwanag ni Isabel ang sitwasyon. This is PR 102. Captain and first officer are both unconscious. Suspected acute food poisoning. A substitute is now in command of the aircraft. Aircraft status is normal. Autopilot is engaged. Sumagot ang controller. Roger that. Please state the name and qualifications of the substitute pilot. Nag-atubili sandali si Isabel. Ngunit kailangan niyang sabihin ang totoo. Ang pagsisinungaling ay magdudulot lang ng mas malaking problema. Isabel Reyes, dati pong test pilot ng Philippine Air Force. Malinaw na narinig niya ang bulungan sa kabilang linya. May mga nag-usap. Maya-maya, bumalik ang controller. Pilot ni Air Force. May karanasan ka ba sa pagpapalipat ng commercial aircraft? Wala po, wala rin po akong commercial pilot's license.
Isang mahabang katahimikan. Naintindihan ni Isabel ang kahulugan nito. Sinusubukan nilang alamin kung mapakakatiwalaan siya. Maya-maya may sumingit na ibang boses. Mas may autoridad marahil ay isang mas mataas na opisyal. Mas Reyes, gusto naming kumpirmahin ang iyong background. Ngunit wala kaming mahanap na opisyal na talaan. Maging sa database ng Department of National Defense walang tumutugmang record, inaasahan na niya ito. Kalmadong sumagot si Isabel. Ang natalaan ko po ay classified at binura na. Dahil, sangkot po ako sa pag-develop ng mga susunod na henerasyon ng fighter jets, lahat ng aking kasaysayan ay ginawang confidential. Pero isa po akong tunay na piloto, kaya ko po ang sitwasyong ito. Naging mas matigas ang boses ng opisyal. Hanggat hindi namin nakukumpirma, hindi ka namin maring ituring bilang isang opisyal na piloto. Itigil mo agad ang pagpapalipat at iwan mo sa autopilot. Kalmadong tumuto si Isabel. Hindi po kayang maklanding ng autopilot. Ang huling manyobra ng paglapak ay kailangan ng kamay ng tao. Bago maubos ang gasolina, kailangang may maglapag nito. At sa ngayon sa loop ng eroplanong ito, ako lang po ang makakagawa niyon. Nagalok ng ibang suhestiyon ang opisyal. Kung gayon kami ang magbibigay ng mga utos mula dito, sundin mo lang ang aming nga instruksyon. Baka sakaling makapag-landing tayo. Agad na naunawaan ni Isabel ang panganib ng suhestiyong iyon. Impossible po iyan. Ang pag-landing ay nangangailangan ng mabilisang decision based sa pabago-bagong sitwasyon. Kung may delay sa komunikasyon, mahuhuli ang reaksyon. Ibig sabihin po niyan ay pagbagsak. Nagbigay ngang isa pang utos ang kontrol. Mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Mula sa inyong posisyon, ang pinakamalapit ay Wake Island. Dumiretso kayo doon. Mabilis na nagkompute si Isabel. Tiningnan niya sa navigation display ang distansya papuntang Wake Island. Halos 1,200 kilometro. Sa kasalukuyang bilis, aabutin itong halos 1 oras at kalahati. Tiningnan niya ang fuel gauge. 60% ang natitira. Sa unang tingin sapat. Ngunit may ibang bagay siyang isinaalang-alang. Tiningnan niya ang weather information. May isang low pressure area sa unahan. Siksikan ang isobars. Malakas ang hangin. Kung tatahakin nila ang daan papuntang Wake Island, sasalubungin silang malakas na headwind. Ang headwind ay lubhang magpapalakas sa konsumong gasolina. Mabilis na nakompute si Isabel sa kanyang isip. Distansya, bilis, lakas ng hangin, konsumo ng gasolina. Pagkatapos ang ilang segundo, nagdesisyon siya. Manila control negative. Hindi po possible ang Wake Island. Nagulat ang controller. Anong sinasabi mo? Base sa kalkulasyon, sapat ang gasolina, ipinaliwanag ni Isabel. Isinasaalang-alang niyo po ba ang headwind mula sa low pressure area na iyan sa ganitong lakas ng hangin, ang konsumo ng gasolina ay magiging 1.5 times ng normal. At dahil sa emergency, kanina mas marami na po kaming nagamit na gasolina kaysa sa inaasahan. Kung pupunta kami sa Wake Island, maubusan kami gasolina bago makarating. Natahimik sandali ang controller. Marahil ay sinusuri rin nila ang mga kalkulasyon. Maya-maya bumalik siya. May halong pag-aalala ang kanyang boses. Kung gayon, anong plano mo? May alternatibo ka ba? Nakapagdesisyon na si Isabel. Babalik po kami sa Maynila. Nakagulo sa kabilang linya. Maynila, hindi iyan ang standard procedure. Kailangan ng permiso mula sa nakatataas. Standby pansamantalang naputol ang komunikasyon. Sinimula ni Isabel ang paggawa ng detalyadong flight plan. Mula sa kasalukuyang posisyon, ang distansya pabalik sa Maynila ay halos 800 kilometro, mas malapit kaysa Wake Island. At ang mas mahalaga, ang direksyon ng hangin.
Kung isipin ang posisyon ng low pressure area ang direksyon papuntang Maynila ay magkakaroon ng tailwind. Ang tailwind ay magpapababa sa konsumo ng gasolina at magpapaikli sa oras ng paglipad. Alanganin ngunit possible. Noon narinig niya ang sigawan mula sa cabin. Boses ni Ricardo. Hoy, narinig ko yon, baguhan ka nga. Talaga anong ibig sabihin ng hindi mo susundin ang utos ng control tower na bulungan din ang ibang pasahero puno ang pag-alala? Sigurado ba to? Maliligtas ba talaga tayo kung ipakakatiwala natin sa kanya? Sinusubukan ni Teresita na pakalmahin sila ngunit hindi ito madali. Tumayo si Isabel at kinuha ang mikropono para sa anunsyo. Huminga ng malalim at pinakalma ang sarili. At binuksan ang switch. Sa lahat po ito po, si Isabel Reyes na siyang nagpapalipat ngayon. Natahimik ang eroplano. Lahat ay nakikinig. Nagpasya si Isabel na maging tapat ngunit kalmado. Sasabihin ko po sa inyo ang totoong sitwasyon. Ang eroplanong ito ay may limitadong gasolina. Ang Wake Island na iminungkahingang control tower ay hindi po natin maabot dahil sa malakas na headwind. Maubusan po tayo ngang gasolina sa daan at babagsak sa Pasipiko. Muling nabulungan ang mataw. Ngunit nagbatuloy si Isabel. Kaya po iba ang aking gagawin. Babalik po tayo sa Maynila. Kung iwasan natin ang low pressure area, makakasakay tayo sa tailwind. Alanganin po ang gasolina pro base. Sa aking kalkulasyon abot po tayo. Ito po ang pinakaligtas at pinakatiyak na pagpipilian. Sumigaw si Ricardo. Huwag kang magdesisyon ng mag-isa, sundin mo ang control tower, ilalagay mo kami sa panganib dahil sa sarili mong desisyon, sumagot si Isabel sa mikropono. Kung susundin po natin ang utos nila siguradong mamamatay tayo. Pero kung susundin ninyo ang desisyon ko, may sansa tayong mabuhay. Ang desisyon ko po ay para sa kaligtasan nating lahat. Nagtanong ang isa pang lalaki. Sigurado ka bang aabot tayo sa Maynila? Absolutong sigurado, tapat na. Sumagot si Isabel, hindi po absoluto. Pero mas mataas po ang sansa kumpara sa pagpunta sa Wake Island. Nagdesisyon po ako bilang isang piloto base a kalkulasyon at karanasan. Ito po ang pinakamahusay na pagpipilian. Muling nagbulungan ang mga tao. Ngunit iba na ang hangin ngayon. Muling nagsalita si Ana Cruz. Naniniwala po ako sa desisyon niya. Mas alam ng taong aktual na nagpapalipat ang sitwasyon kaysa samgana sa control tower, ilang pasahero ang tumango. Baka nga, sa kanya na lang tayo susugal, ngunit hindi pa rin kumbinsido si Ricardo. Kalokohan, sineseryoso nyo ba ang babaeng yan? Noon bumalik ang komunikasyon. PR-102, this is Manila Control. Mabilis na bumalik si Isabel sa cockpit at isinuot ang headset. This is PR-102. Halatang dismayado ang boses NG controller, Mese Reyes. Pagkatapos ng konsultasyon, sa manakatataas ang iyong suhestiyon ay tinatanggihan, panatilihin ang kurso papuntang Wake Island. This is an order. Napangiti ng mapait si Isabel. Inaasahan na niya ito. Ayaw ang mana sa itaas, ang madesisyong hindi pangkaraniwan. Natatakot sila sa responsibilidad at pinipili ang nga nasa manual kahit na mali ito. May nag-iba sa loop ni Isabel. 5 taon na ang nakalipas, sinuway niya ang utos ng kanyang superior para iligtas ang mga sibilyan. At bilang kapalit nawala ang lahat sa kanya. Ngunit tama ang desisyon niya noon. Tama ang ginawa niya. At ngayon muli siyang nahaharap sa parehong pagpipilian. Sundin ang utos at hayang mamatay ang lahat o subayin ang utos at iligtas ang lahat. Hindi nakalinlangan si Isabel. Huminga siya ng malalim at sinabi, Manila Control, I'm sorry. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. But I cannot follow your instruction. Narinig niya ang sigawan sa kabilang linya. What are you saying?
That is a major violation. Follow the instruction immediately or you will face criminal charges. Tahimik na sumagot si Isabel. Mas gugustuhin kong labagin ang regulasyon at iligtas ang lahat kaysa sundin ito at hayaang mamatay sila. Ako po ang may responsibilidad sa buhay ng 300 katao sa eroplanong ito. Ang anumang legal na pananagutan ay haharapin ko. At hinawakan niya ang control yoke, ay di-disable niya ang autopilot. 5 taon na ang nakalipas. Muli niyang papaliparin ang eroplano gamit ang sariling makamay. Sa paghawak niya sa yoke bumalik ang lahat ng pakiramdam. Ang panginginig ng eroplano sa kanyang palat. Ang paglaban ng hangin sa control yoke. Ang pakiramdam nga, pagiging isa sa eroplano. Binago ni Isabel ang kurso. Dahan-dahan niyang inikot ang malaking sasakyang panghimpapawid. Itinakda niya ang bagong kurso pabalik sa Maynila. Nagbigay ngang huling babala ang controller. Miss Reyes, you are committing a serious aviation law violation. This could become an international incident. Do you understand that you could be arrested upon landing? Kalmadong sumagot si Isabel. Naintindihan ko po. Ngunit unahin ko ang buhay ng nga pasahero. Iyan po ang misyon ng isang piloto. Ang nga legal na problema ay haharapin ko pagkatapos kong mailapak ng ligtas ang lahat. Naputol ang komunikasyon. Tila sumuko na ang control tower. Nag-iisa na si Isabel. O, mas tamang sabihin, hindi siya nag-isa. Sa likod niya ay ang buhay ng 300 katao. Lahat ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Tiningnan ni Isabel ang nga instrumento. Sa bagong kurso papuntang Maynila, kitang-kita niya ang pagbaba ng gasolina. Isang karera. Laban sa oras. Noon nagsimulang yumanig ang eroplano. Tumunog ang isang alarma. Epektong low pressure area. Sa unahan isang malaking pader nga ulap ang nakaharang. May team at nakakatakot. Sa loob nito siguradong may malakas na turbulence. Tiningnan ni Isabel ang weather radar, pula at dilaw na mga lugar ang nakakalat, palatandaan ng mapanganib na lagay ngang panahon. Kung didiretso sila papasok sila sa gitna ng turbulence, maaring masira ang eroplano. Binago ni Isabel ang ruta. Iniwasan ang pader ngang ulap lumiliko ng malaki. Ngunit nangangahulugan ito ngang mas mahabang distansya. Mas malakas na konsumong gasolina. Ang alanganing sitwasyon ay lalo pang naging kritikal. Ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi niya maaring hayaang masira ang eroplano. Maingat na naktakda si Isabel ngang bagong kurso. Isang ruta na dadaan sa gilid ng maulap, pinaliit niya ang dagdag na distansya. Muli siyang na-compute. Ang natitirang gasolina ang bagong distansya ang inaasahang hangin. Isinaalang-alang niya ang lahat. Ang resulta alanganin pa rin. Ngunit may pag-asa pa, hindi siya maaring sumuko. Muling yumanig ang eroplano. Nasagi nito ang gilid NG turbulence. Binuksan niya ang ilaw ng seatbelt sign. Nag-anunsyo siya sa mga pasahero. Maginang at papasok po tayo sa turbulence. Pakikabit ng mahigpit ang inyong mga seatbelt. Nagsimulang yumanik ng malakas ang eroplano. Itinuon ni Isabel ang lahat ng kanyang atensyon. Maingat niyang inayos ang control yoke para patatagin ang eroplano. Bahagya niyang binago ang altitude, hinahanap ang layer na may pinakamahinang yugyog. Isang sitwasyong ilang beses na niyang naranasan sa training. Kung haharapin ng may kahinahunan, walang magiging problema. Sa loop, eroplano, nangginginig sa takot ang mga pasahero. May sumisigaw, may umiyak na, bata may nagdarasal. Ngunit si Teresita ay nanatiling kalmado. Pinapanood niya ang pagpapalipad ni Isabel. Ang mga malilit na adjustments. Ang ngatumpa na desisyon. Tunay nga siya. Lalong tumibay ang paniniwala ni Teresita. Dinaktagal humina ang yugyog.
Nakalampas na sila sa pader nga ulap. Isang asul na langit ang bumungat sa unahan. Napabuntong hininga si Isabel. Nalakpasan na po natin. Nakpakawala ang hininga ngang ginhawa si Teresita. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa Maynila, tiningnan ni Isabel ang navigation display. Halos isang oras pa po at tiningnan niya ang fuel gauge. Talagang alanganin po ang gasolina. Kung wala nang magiging aberya aabot po tayo. Tumango si Teresita, napansin niyang ubos na ang kape ni Isabel. Kukuha po akong isa pa. Salamat po, ngumiti sandali si Isabel. Noon may pumasok na komunikasyon. Iba na ang boses. Mahinahon at kalmado. P. Ryusuke, this is Manila Tower. Mr. Reyes, do you copy? Sumagot si Isabel. Yes, I copy. Sinabi NG controller sa Manila Tower. Sinusuportahan namin ang iyong desisyon. Sa mga salitang iyon, namuo ang luha sa mga mata ni Isabel. Sa unang pagkakataon, may kumilala sa kanyang desisyon. Maraming salamat po. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Pangako ibabalik ko po silang lahat ng ligtas. Nagpatuloy ang controller. Handa na po ang lahat para sa inyong emergency landing. Malinis na ang runway. Nakaposisyon na ang mga bumbero at ambulansya. Pakiusap bumalik kayo ng ligtas. Buong suporta po kami. Yumuko ng malalim si Isabel. Walang nakakakita ngunit ito ang kanyang paraan ng pasasalamat. Salamat po, at tumingin siya sa unahan. Hindi pa tapos. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Nakikita na ang Maynila. Sa labas ngang, bintana isang malawak na asul na dagat ang nakalatak. At sa kabila nito, ang pamilyar na hugis ng kalupaan. Malinaw na natatanaw ang runway. Napuno ngang ginhawa ang puso ni Isabel. Nakarating din. Kaunti na lang at maliligtas ko na silang lahat. Sinimulan ni Isabel ang paghahanda para sa peak landing. Una ang pagbaba NH altitude. Mula 30,000 feet kailangan niyang unti-unting bumaba. Ang biglang pagbaba ay hindi magiging komportable para sa mga pasahero at magdudulot NG stress sa eroplano. Dandahan ngunit tiyak. Inayos niya ang throttle. Binawasan ang lakas na makina para bumaba ang eroplano. Dahan-dahang bumaba ang indicator ng altimeter. 25,000 feet, 20,000 feet, sunod ang bilis. Mula sa cruising speed papunta sa landing speed. Ay dineploy niya ang speed brakes para dagdagan ang air resistance. Bahagyang yumanik ang eroplano. Normal na reaksyon. Ombes 0 feet. Malinaw nang nakikita ang mga gusali at kalsada. Enge Maynila. Lahat ay nagiging mas toto. Pumasok ang utos mula sa Manila Tower. PR 102 approach runway 24. Wind is from the northeast at 5 knots. Visibility is good. You are cleared to land. Tumpak na inyulit ni Isabel. Approaching runway 24. Wind from northeast at 5 knots. Cleared to land. Thank you, Tower. 10,000 feet. Sinimulan ni Isabel na i-deploy ang flaps. Dahan-dahang lumabas ang flaps mula sa likod ng pakpak. Flaps 5 flaps, 10 flaps 15. Unti-unting pack deploy para mapanatili ang stability. Lalo pang bumagal ang eroplano o 160 feet sa loob na cabin, nakadungaw ang mga pasahero sa mga bintana. Papalapit na ang kalupaan, malapit ng makatapa sa lupa. Maging si Ricardo ay nakadikit ang muha sa bintana. May komplikadong emosyon sa kanyang mamata. Labis niyang inalipusta ang babaeng pilotong ito. Hindi siya naniwala. Ngunit dinala sila nito hanggang dito.
Kung makapaglanding nga sila paano siya hihinging ng tawat 5,000 feet. Huling pagsusuri, flaps fully deployed, landing gear ready for deployment. Brakes normal. Lahat ng sistema ay gumagana. Ang pagbaba na lang ng magulong, inabot ni Isabel ang lever para sa landing gear. At ibinaba niya ito, dapat ay gumana ang hydraulic system at lumabas ang magagulong. And ngunit noon, beep beep beep, isang matinis na alarma ang umaling-ang-aw sa cockpit. Mabilis na tiningnan ni Isabel ang instrument panel at nanlamig siya. Ang warning light para sa landing gear ay kumikislap ng pula. Hindi mari. Bulong niya. Nag-alalang nagtanong si Teresita. Anong problema na pangiti ng mapait si Isabel? Ang pinakamasamang sitwasyon, hindi po gumagana ang landing gear. Ayaw bumaba ng gagulong. Agad na naunawaan ni Teresita ang ibig sabihin nito. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ibig sabihin, opo. Kung magpapatuloy ito, lalapak po tayo ng walang gulong, belly landing. Isa sa mga pinaka-kinatatakutan sa mundo ng abyasyon. Kung lalapak ng walang gulong, direktang sasayad ang tiyan ng eroplano sa runway. Dahil sa matinding friction, magkakaroon ng mga sparks na maring pagmulan ng apoy sa gasolina at pagsabog. Hindi mataas ang survival rate. Agad na nag-report si Isabel sa Manila Tower. Mayday, 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 PR 102. Landing gear malfunction. The wheels will not deploy, nudging tensyonado ang boses sa tower. Roger that. Attempt manual deployment. Follow the emergency procedures in the manual. Binuksan na ni Isabel ang manual, ang flight manual ng kapitan. Nakasulat dun ang mga emergency procedure. Manual deployment ng landing gear. Mabilis na nilipat ni Isabel ang mga pahina. Nahanap niya. Komplikado ang procedure. Una ay bypass ang hydraulic system. Panggalawa, hilahin ang emergency manual lever. At pangatlo, panatilihin ito sa posisyon ng ilang sandali. Binuksan ni Isabel ang isang panel sa tabi ng kanyang upuan. Naroon ang nga emergency switch at lever na bihirang gamitin. Ikinumpara niya ito sa diagram sa manual para matukoy ang tamang lever. Isang gimitaw na lever na may pulang hawakan. Huminga ng malaling si Isabel. Kalma. Huwag magipanik. Sundin ang procedure ng tama. Una, inoperate niya ang hydraulic bypass switch. Isang tunok na. Click. Sunod, hinawakan niya ang manual lever. At hinila ng buong lakas. Che, LUNK. Isang malakas na tunok. May naramdaman siyang gumalaw sa ilalim ng eroplano. Ngunit nang tingnan niya ang instrument panel, hindi nawala ang alarma. Hindi pa rin ganap na nakababa ang magulong. Arga nagnit-ngit si Isabel. Muli niyang tiningnan ang manual. Baka nakamali siyang procedure, hindi tama naman. Bakit ayaw muli niyang sinubukan? Sa pagkakataong ito mas malakas pa, naramdaman niya ang sakit sa kanyang nakalamnan. Ngunit walang nakbago. Patuloy pa ring kumikislap ang warning light. Inilagay ni Teresita ang kamay sa balikat ni Isabel. Okay lang yan, kalma ka lang. Ang mga salitang iyon ang nakpabalik sa kahinahunan ni Isabel. Tama. Hindi dapat magpanik. Ang isang piloto ay dapat laging kalmado. Muli niyang binasa ang manual. Sa pagkakataong ito, bawat salita. At napansin niya ang isang pangungusap. Ay reset ang hydraulic system, maghintay ng 30 segundo at saka ay operate ang manual lever. Napamura si Isabel. Agad niyang hinila ang lever kanina. Hindi siya naghintay ng 30 segundo. Baka iyon ang dahilan. Nagpasya siyang ulitin mula sa simula. Ibinalik niya ang hydraulic bypass switch sa dati. At muli itong inoperate. Click. Sa pagkakataong ito, tiningnan niya ang kanyang relo. 30 segundo. Napakatagal ngang. 30 segundo.
Tiningnan niya ang altimeter. Patuloy na bumababa ang eroplano. 3,000 feet. Wala ng oras. Ngunit hindi dapat magmadali. Sundin ang procedure. 25, 26, 27, 28, 29. 30 hinawakan ni Isabel ang manual lever at hinila ng buong lakas. Sa pagkakataong ito, iba ang reaksyon. Isang malakas na klang, bahagyang yumanik ang buong eroplano. Pinigil ni Isabel ang kanyang hininga at tinitigan ang instrument panel. Nawala ang isang warning light, nose, gear. Ang gulong sa unahan ay bumaba. At isa pa, main gear left, ang kaliwang gulong. At ang huli, main gear right. Tatlong berdeng ilaw ang umilaw. Lahat ng gulong ay bumaba ng mayos. Bumaba na nanginginig sa tuwa ang boses ni Isabel. Bumaba na po ng mayos ang magulong pumalakpak ng bahagya si Teresita. Nagawa mo, nag-report si Isabel sa Manila. Manila Tower landing gear is down and locked. Continuing approach for landing. Sumagot ang tower na may halong ginhawa. Roger that. That's great news. You are cleared to continue landing. Ngunit hindi nag-relax si Isabel. Hindi pa tapos. Ang tunay na laban ay ngayon pa lang. Ang pag-landing ang pinakamahirap na manyobra para sa isang piloto. Ang take-off ay tinutulungan ng lakas ng makina. Ngunit ang landing ay kailangang labanan ang gravity habang eksaktong lumalapak sa runway. Isang maliit na pagkakamali ay maring magdulot ng trahedya. Hinigpitan ni Isabel ang hawak sa control yoke. Altitude 20,000 feet. Malinaw na nakikita ang runway. Isang mahabang kulay abong linya. Kailangan niyang ihanay ang eroplano sa gitna nito. Itinuon ni Isabel ang kanyang tingin sa runway. Isinaalang-alang niya ang direksyon at lakas ng hangin. Hangin mula sa hilagang silangan. Bahagyang tumatama sa kanang bahagi. Kailangan niyang bahagyang ituro ang ilong, eroplano sa kaliwa. Crab angle. Ang batayan ng crosswind landing. Altitude 1,500 feet. Inayos niya pa ang bilis. 270 kilometra. Hesh, medyo mabilis pa. Ang target na landing speed ay 250 kilometer, ha? Bahagya niyang binawasan ang throttle. Dahan-dahang bumagal ang eroplano. Altitude 1,000 feet. Isang kumpletong katahimikan ang bumalot sa cabin. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Lahat ay nagpipigil ng hininga nag-abang. Maging si Ricardo ay nakakuyom ang kama habang nakatingin sa labas. Si Anna naman ay tahimik na nagdarasal. Si Sarah ang katabi niyang estudyante ay umiyak. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa emosyon. Altitude 500 feet. Lahat ng pandama ni Isabel ay nakatuon sa pagpapalipat. Ang pakiramdam ng control yoke sa kanyang kamay. Ang lakas ng pag-apa sa mga pedal. Ang tunog ng hangin ang ugong ng makina. Lahat ay nagiging impormasyon. Sa gilid ng kanyang paningin. Nakikita niya ang ngailaw ng runway. Ang puting linya sa gitna. Doon niya dinadala ang eroplano. Altitude 300 feet. Malapit na. Bahagya niyang hinila ang control yoke. Flare. Isang manyobra para bawasan ang impact sa paglapag. Bahagyang itinaas ang ilong. Ngunit hindi dapat sobra. Kung sobra mag-istal ang eroplano. Isang perpektong balanse ang kailangan. Altitude 200 feet, 150, paparating na ang runway. Tinitipon ni Isabel ang lahat ng kanyang training, lahat ng kanyang karanasan. Sa isang sandaling ito, altitude 50 feet, bahagya pa niyang hinila ang yoke. Binabawasan ang rate of descent. Papalapit ng papalapit ang distansya sa runway. 30 feet. 20, 10, at, dugs.
Sumayat ang magulong sa runway. Isang malakas na yugyok ang dumaan sa buong eroplano, ngunit kalmado si Isabel. Agad niyang itinulak ang yoke para ibaba ang ilong. Sumayat din ang gulong sa unahan. Lahat ng gulong ay nakakapit na sa lupa. Agad na inaktivate ni Isabel ang reverse thrusters. Itinaas niya ang malefer. Whoosh, isang malakas na ugong ng makina ang pumuno sa cockpit dahil sa reverse thrust biglang bumagal ang eroplano. Kasabay nito inapakan niya ang preno. Kung masyadong malakas maglalok ang magulong at magiskit ang eroplano. Kung masyadong mahina lalampas sila sa runway. Gamit ang lakas na itinuro sa training inapakan niya ang preno. Dumulas ang eroplano sa runway. Ang indicator ng bilis ay unti-unting bumababa. 200 kilometers per hour. 150. 100. Nakikita na ang dulo ng runway may sapat pang distansya. Okay lang. Kaya to. 50 kilometer. 30. 10. At sa wakas tuluyang huminto ang eroplano. Isang kumpletong katahimikan. Huminto ang ugong ng makina. Nawala ang ingay ng reverse thrust. Walang alarma. Tanging isang payapang katahimikan. Binitawan ni Isabel ang control yoke. Nanginginig ang kanyang makamay. Biglang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Nawala ang tensyon. Landing completed. Sa sandaling binikas niya ang masalitang, iyon sumabok ang loop ng eroplano. Palakpakan iyakan tawanan, isang pagsabok ng tuwa. Ligtas tayo buhay tayo salamat maraming salamat nagyakapan ang mga pasahero. Nakiyakan at naktawanan. Mga taong hindi makakakilala ay nahawa kamay. May mga umiyak, may mga nakangiti, may mga nagdarasal. Lahat ng 300 katao ay nagbubunyi. Umiyak din si Teresita habang niyayakap si Isabel. Maraming salamat, isa kang bayani. Umiling si Isabel. Hindi po. Ginawa ko lang. Noon bumukas ang pinto ng cockpit. Sunod-sunod na lumapit ang mga pasahero kay Isabel. Salamat po, iniligtas niyo ang buhay namin habang buhay kaming magpapasalamat sunod-sunod na pasasalamat. Ngumiti si Isabel sa bawat isa. At isang lalaki ang tumayo sa harap niya. Si Richardo. Nakayuko siya. Nanginginig ang kanyang nga balikat. Dahan-dahan siyang tumingala. Pula at namamaga ang kanyang nga mata sa pag-iyak. Patawarin mo ako. Nanginginig ang kanyang boses. Minaliit kita, pinaktawanan kita, dahil babae ka hindi ako naniwala sayo. Hinusgahan kita dahil lang sa itsura mo. Yumuko ng malalim si Ricardo. Isang 50 anyos na lalaki ang humahagulgol sa harap ng lahat. Pero kahit ganon iniligtas, mo pa rin ang buhay ko. Patawarin mo ako. Pakiusap patawarin mo ako. Inilagay ni Isabel ang kamay sa balikat ni Ricardo. Itaas niyo po ang inyong mukha. Tumingala si Ricardo, umiyak pa rin. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Pinapatawad ko na po kayo. Ngunit may isa lang po akong hihilingin. O kahit ano, mula ngayon sana po ay huwag na kayong manghusga ng tao base sa itsura o kasarian. Mahinahon ang boses ni Isabel. Hindi po natin malalaman kung sino ang isang tao sa panlabas na anyo. Hindi rin sa posisyon o kasarian. Ang pinakamahalaga po ay ang puso at kakayahan ng isang tao. Lahat po tayo ay may potensyal. Sana po ay huwag nating isara agad ang pinto para sa kanila. Paulit-ulit na tumango si Ricardo. Tandaan ko po yan, habang buhay. Sunod-sunod ding humingingang, tawat ang ibang pasahero. Ang mga nagduda ang mga nanguti ang mga nagtrato sa kanya na parang kriminal. Lahat sila ay yumuko. Mahinahong sinagot ni Isabel ang bawat isa. Ang pagpapatawad. Iyon ang pinakamabuting magagawa niya. Noon narinig ang isang boses mula sa labas. Congratulations po sa lahat nakakabit ng hagdanan at pumasok na ang mga staff ng airport. Mga bumbero medics, mechanics. Lahat sila ay nakangiting sumalubong sa mga pasahero.
Mabuti po at ligtas kayo, May. Nasaktan po ba sabay-sabay na sumagot ang mga pasahero? Okay lang po kami. Ligtas kaming. Lahat dahil sa kanya at lahat sila ay itinuro si Isabel. Lumapit ang leader ng medical team kay Isabel. Kayo po ang nagpalipat tumango si Isabel. Opo. Yumuko ng malalim ang leader. Isang napakagaling na landing. Perpektong-perpekto parang nasa textbook. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Salamat po. Unti-unting bumaba ang makapasahero. Pagbaba nila sa hagdanan isang pulutong ng media ang nakabang. Sunod-sunod ang flash ng makamera. Ang ma-reporter ay may dalang mikropono. Ang babaeng pilotong nagligtas sa 300, kataw Isabel Reyes, ang bayaning himpapawit handa na ang kanilang nga headline. Ngunit sinubukan ni Isabel na iwasan ang media. Ayaw niyang mapansin. Gusto niya lang umuwi ng tahimik. Inalalayan siyang isang staff ang airport papunta sa isang pribadong silid. Dito po kayo. Para makaiwas sa media. Nagpasalamat si Isabel. Sa loob ang silid iba't ibang tao ang nakabang. Mga opisyal mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines CAAP, mga pulis, mga ehekutibo ng airline at isang pamilyar. Na mukha na nakasuot ng uniforme ngang hukbong himpapawid ang dati niyang commanding officer. Nang makita niya si Isabel tahimik siyang sumaludo. Sumaludo rin si Isabel. Isang mahaba at emosyonal na muling pakikita. Ang interogasyon sa loob ng silid ay mas matagal kaysa sa inaasahan. Ang maopisyal mula sa Kaap Police at Airline ay sunod-sunod na nagtanong. Bakit hindi mo sinunod ang utos ng control tower? Ang pagbabago ng kurso nang walang pahintulot ay isang malaking paglabag sa regulasyon. Ang iyong ginawa ay nakaapekto sa ibang mga flight. Ang matanong ay minsan ay mahigpit, minsan ay naninisi. Tapat at magalang na sinagot ni Isabel ang lahat. Inuna ko po ang buhay ng mapasahero. Kung sinunod ko ang utos, maubusan kami ng gasolina at babagsak sa Pasipiko. Base sa aking kalkulasyon, ang pagbalik sa Maynila, ang tanging paraan para mabuhay. May matigas na tono na sinabi nga, opisyal ng CAAP ngunit wala kang opisyal na commercial license. Ang pagpapalipad ng walang lisensya ay isang malaking paglabag. Kahit na nailigtas mo, ang lahat ang batas ay batas. Tahimik na tumango si Isabel. Naintindihan ko po. Tatanggapin ko po ang anumang parusa. Noon bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang lalaking naka-uniforme. Ang dati niyang Che. O, si General Francisco Aguinaldo. Mahigit 60 anyos na tuwidiyenggi, chinjigat puno, NEA, autoridad. Sinabi niya sa mga tao. Maari ko ba kayong makausap sandali? Nakdududang naktanong ang opisyal ng CAAP. Sino po sila? General Francisco Aguinaldo, Philippine Air Force. Ipinakita ni General Aguinaldo ang kanyang ID. Gusto ko lang ipaliwanag ang background ni Second Lieutenant Reyes. Sa mga salitang iyon nagbago ang hangin sa silid. Tumingin si General Aguinaldo kay Isabel. Reyes tayo. Automatikong tumayo si Isabel at tumawid. Ang training sa militar ay nakatatak na sa kanyang katawan. Nagsimulang magsalita si General Aguinaldo. Si Reyes ay isa sa mga pinakamahusay na test pilot sa kasaysayan ng Philippine Air Force. Nagtapos siyang valedictorian sa PMA at laging nangunguna sa pilot training. Sa pagdevelop ng masusunod na henerasyon ng fighter jets, ang kanyang kasanayan at pagpapasya ay napakahalaga. Nagtanong ang opisyal ng CAAP. Pero bakit wala sa opisyal na talaan? Nakisip sandali si General Aguinaldo. Dahil sangkot siya sa mga misyon na may kinalaman sa pambansang seguridad. Hindi ko maaring sabihin ang madetalye, ngunit lahat ng kanyang credentials ay totoo, at tumingin siya kay Isabel. 5 taon na ang nakalipas, sinuwi niya ang utos. Ngunit iyon ay para iligtas ang buhay ng mga sibilyan. Sa batas militar iyon ay
isang paglabag. Ngunit sa matangang sangkatauhan iyon ang tamang desisyon. At bilang kapalit na wala ang lahat sa kanya, natahimik ang silid. Nagipatuloy si General Aguinaldo. Ngunit ngayon ginawa niya ulit ang parehong desisyon. Ang piling iligtas ang buhay ng tao kahit nalabag sa utos. At iniligtas niya ang buhay ng 300 katao. Ito bilang isang piloto o bilang isang tao ay ang pinakadakilang gawa. Yumuko ng malalim ang ehekutibo ng airline kay Isabel. Miss Reyes. O dapat kong sabihin, Lieutenant Reyes, mula sa kaibuturan ng aming puso maraming salamat. Ang iyong ginawa ay tunay na kabayanihan. Ang aming kumpanya ay nagbibigay ng pinakamataas na paggalang. Lumambot ang tonong pulis. Tungkol sa paglabag sa batas, isa sa alang-alang namin ang sitwasyon. Maring ituring itong necessity at hindi maging ilegal. Tumango na rin ang opisyal ng CAAP. Ituturing naming special case ito. Ngunit kailangan mong maksumite na detalyadong ulo. Yumuko si Isabel sa lahat. Salamat po sa inyong pangunawa. Natapos ang interogasyon at pinalaya si Isabel. Inihatid siya ni General Aguinaldo sa hallway. Nang sila na lang dalawa, inilagay ng general ang kamay sa balikat ni Isabel, Magaling Reyes. Sa mga salitang iyon namo ang luha sa mga mata ni Isabel. Wala kang ginawang mali, Reyes. 5 taon na ang nakalipas. At ngayon, ang desisyon mo ay laging tama. Hindi na napigilan ni Isabel. Ang lahat ng emosyon na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay biglang bumuhos. Tumulo ang ngaluha sa kanyang pisngi. Lagi ko pong sinisisi ang sarili ko. Kung tama ba talaga ang desisyon ko noon? Kung hindi ko ba trinaydor ang Air Force? Mahinahong sinabi ni General Aguinaldo. Wala kang trinaydor. Pinahalagahan mo lang ang buhay ng tao. Iyan ay natural. Nagaway ng isang sundalo o ngang isang tao. Lagi kitang ipinagmamalaki. Humagulgol si Isabel. Ang 5 taon nang kalungkutan, paghihirap at pagsisisi ay lumabas bilang mga luha. Tahimik na hinaplos ni General Aguinaldo ang kanyang likod. Maya-maya pinunasan ni Isabel ang kanyang maluha at tumingala. Salamat po, sir. Anong plano mo ngayon? Tanong General. Nag-isip sandali si Isabel. Hindi ko po alam. Pero hindi na po ako tatakbo. Gusto kong gamitin ang aking kakayahan sa tamang paraan. Kumuhang isang business card si General Aguinaldo mula sa kanyang bulsa. Dalhin mo to. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Kailangan ng bansa ang mataong tulad mo. Tinanggap ni Isabel ang card. Nakasulat doon ang contact information ng National Intelligence Coordinating Agency. Nika, salamat po, sir. Sumaludo ang general. Sumaludo rin si Isabel. Naglakad si Isabel papunta sa exit ng airport. Gabi na. Isang kulay kahel na langit ang nakalata. Huminga siya ng malalim. Isang napakahabang araw. Ngunit nailigtas niya ang lahat. Sapat na iyon. Paglabas niya, isang pulutong ng media ang nakabang. Sabay-sabay na kumislap ang mga kamera. Miss Reyes, anong nararamdaman mo? Anong masasabi mo sa pagiging bayani? Anong plano mo sa hinaharap? Sunod-sunod na tanong. Huminto sandali si Isabel. At hinarap ang nga kamera. Tahimik niyang sinabi, ginawa ko lang po ang trabaho ng isang piloto. Ang protektahan ang buhay ng mapasahero. Iyan po ang misyon ng isang piloto. Hindi po ako bayani. Isa lang po akong piloto. At nilakpasan niya ang media at naglakad papunta sa sakayan ng taxi. Ngunit sa daan, isang babae ang tumakbo palapit sa kanya. Si Ana. Miss Reyes huminto. Si Isabel. Umiyak si Ana. Maraming salamat po. Dahil sa inyo buhay ako. Habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob ito. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Hindi
Ako dapat ang magpasalamat. Ikaw ang unang naniwala sa akin. Iyon ang nabigay sa akin ng lakas. Hinawakan ni Anna ang kamay ni Isabel. Mula ngayon mababago na rin po ako. Hindi na ako manghuhusga base sa itsura. Maniniwala ako sa potensyal. Natuto po ako ng mahalagang aral mula sa inyo, nakamay sila. At naglakad sa makaibang direksyon, sumakay si Isabel sa taxi. Saan po tayo, ma'am, tanong? Ng driver. Sinabi ni Isabel ang kanyang address. Umarangkada ang taxi. Sa labas ngang bintana dumadaloy ang nga ilawng gabi sa Maynila. Tahimik na pinanood ito ni Isabel. 2 linggo ang lumipas. Bumalik si Isabel sa kanyang ordinaryong buhay. Nag-ayos ng mapapel sa opisina, sumasagot ng telepono. Nakasuot ang simpleng kulay abong suot at salamin. Ngunit halatang nagbago ang pakikitungo nga tao sa paligid niya. Ms. Reyes, pwede po bang magpa-autograph? Nahihiyang. Tanong ng isang batang empleyada. Ha, ako, opo. Sobrang hinahangaan ko po kayo. Napatunayan niyo po na kaya rin nga babay. Nagbigay po kayo sa akin ng inspirasyon. Medyo nahihiyang pumirma si Isabel. Tinawag din siya sa opisina ng presidente. Isabel, ang ginawa mo ay karangalan ng ating kumpanya. Inirekomenda kita para sa promotion at salary increase. Magalang na tumanggi si Isabel. Salamat po. Pero sapat na po ang kasalukuyan kong posisyon. Ayoko pong mapansin. Nagtaka ang presidente ngunit hindi na nagtanong pa. Ang pangyayaring iyon ay nakaroon ng malaking epekto sa lipunan. Paulit-ulit na ibinalita, naging headline ng nga diaryo. Nagbigay ng iba't ibang opinyon ang nga komentarista sa TV. Isang mahalagang aral na huwag manghusgan ng tao base sa itsura. Dapat nating kilalanin muli ang panganib ng sexism. Ang tunay na kakayahan ay hindi nasusukat sa itsura o kasarian. At sa social media ikinuwento ng mga pasahero ang kanilang karanasan. Isa narito si Ricardo. Nagpadala siya ng email sa lahat ng empleyado ng kanyang kumpanya. Iniligtas ang buhay kong isang babaeng naknangalang Isabel Reyes. Ngunit sa simula hindi ako naniwala sa kanya. Dahil babae siya, dahil simple ang kanyang itsura, minaliit ko siya. Iyon ay kamangmangan ko at isang kahiya-hiyang gawa. Mula ngayon magbabago ako. Hindi na ako manghuhusga base sa panlabas na anyo. Hindi ko nahuhusgahan ang kakayahan base sa kasarian. Bibigyan kong pantay na pagkakataon ang lahat. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko kay Ms. Reyes. Ang email na iyon ay nagkaroon ng malaking epekto sa kumpanya. Ang nga babaeng empleyado na dati niyang nasungitan ay umiyak habang binabasa ito. Hindi ako makapaniwala na sinabi ito ni Sir. Nagbago na nga siya. At nakbaho si Ricardo. Naging mas mabait siya sa kanyang empleyado, lalo na sa mga babae. Isang hapon tumunog ang telepono ni Isabel. Hindi pamilyar na numero. Hello, Isabel Reyes speaking. Isang kalmadong boses ng lalaki ang sumagot. Musa. Isabel Reyes. May oras po ba kayo? Opo, okay lang. Ako po si Mr. De La Cruz mula sa National Intelligence Coordinating Agency. Nagulat si Isabel. Inirekomenda kaya siya ni General Aguinaldo, nakpatuloy si De La Cruz. Sa katunayan po, isa rin ako sa mga pasahero ngang eroplanong iyon. Nakaupo po ako sa likuran. Pinanot ko po ang lahat ng inyong ginawa. Naalala ni Isabel. May isang tahimik na lalaki nga sa likuran. Siya pala iyon. Ang iyong kahinahunan, ang iyong napakataas na kasanayan, at higit sa lahat ang iyong katatagan sa gitna ng pang-api. Lahat ay kahanga-hanga. Mahinahon ang boses ni De La Cruz. Kaya po ako tumawag, kailangan po namin ng taong tulad ninyo. May naramdaman si Isabel.
Isang classified mission na may kinalaman sa pambansang seguridad. Gusto ko po sanang ipaliwanag ang mga detalye ng personal. Interesado po ba kayo nag-isip sandali? Si Isabel. 5 taon na ang nakalipas na bigo siya sa isang misyon at nawala ang lahat. Mula nun, ipinangako niyang hindi na siya babalik sa mundong iyon. Ngunit may nagbago dahil sa kanyang karanasan sa eroplano. May mga bagay na siya lang ang makakagawa. Ang kanyang kakayahan ay makakapagligtas ng iba. Naramdaman niya ulit iyon. At nagpasya siyang hindi natatakbo. Sumagot si Isabel, "Gusto ko po kayong makausap." "Maraming salamat." May ginhawa sa boses ni De la Cruz. "Tatawag po ako para sa mga detalye. Hihintayin po namin kayo." Namatay ang tawag. Tumingin si Isabel sa labas ng bintana. Isang malawa na asul na langit. Isang puting guhit ng singaw ng eroplano ang kumikinang. Isang bagong landas ang nagbubukas. Isang buhay na hindi natatakbo. Isang buhay kung saan gagamitin niya ang kanyang kakayahan sa tama. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Ilang araw ang lumipas, isang sobrang dumating sa bahay ni Isabel. Walang pangalan ng nakpadala, tanging ang salitang konfidensyal. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang dokumento at isang sulat. Nakasulat sa sulat, "Isabel Reyes, iniligtas mo ang buhay na 300 katao. Pinatunayan mo na ikaw ay isang tunay na bayani. Ngunit ang iyong kakayahan ay hindi dapat tumigil diyan. Kailangan kang bansang ito. May mga taong nasa panganib sa mga lugar na hindi natin nakikita. Makataong tulad mo lang ang makakapagligtas sa kanila. Pakiusap, ibuka mo muli ang iyong gapakpak. Kailangan kang bansa." Ang lagda ay mula sa Direktor General N.N. Nica. Ang mga kasamang dokumento ay naglalaman na magagayaw na mga classified mission. Pagmamanman sa mga international terrorist group, pagprotekta sa mga VIP, mga rescue operasyon. Lahat ay nangangailangan ng mataas na kasanayan at kahinahunan. Niyakap ni Isabel ang mga dokumento. Tahimik na tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luhangang kalungkutan. Ito ay luhangang pasasalamat para sa isang bagong misyon. 5 taon na ang nakalipas na bigo siya at nawala ang lahat. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Iyon pala ang simula. Sinulatan ni Isabel ang reply form. Buong puso ko pong tinatanggap. Pumirma siya at isinilid sa sobre. Bukas niya ito ipapadala at sisimulan niya ang isang bagong buhay. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon nakatulog si Isabel ng mahimbing at payapa. Walang bangungot, tanging isang tahimik na pagtulog. Kinaumagahan gumising siyang sariwa. Binuksan niya ang bintana at pumasok ang sariwang hangin. Asul na asul ang langit, walang ni isang ulap. Huminga ng malalim si Isabel at tumingala. Ang langit kung saan lumipat ang eroplanong pinalipat niya. Noong araw na iyon, ang buhay ngang 300 katao ay nasa kanyang nga kamay, isang mabigat na responsibilidad. Ngunit ang tagumpay na naramdaman niya nang magawa niya ito. Ang saya na nakapagligtas siya. Iyon pala ang kahulugan ng kanyang buhay. Binuksan ni Isabel ang isang aparador sa kanyang silid. May isang kahon doon. Isang kahon na hindi niya binuksan sa loob ng 5 taon. Binuksan niya ito. Sa loob ang kanyang uniforme sa Philippine Air Force, mayos na nakatupi. At ang kanyang pilot's wings. Isang maliit na pirasong metal. Ngunit para sa kanya ito ang pinakamabigat na bagay sa lahat. Simbolong karangalan ng responsibilidad at ng misyon. Kinuha ni Isabel ang kanyang mapakpak. Nang itapat niya sa liwanag, kumislap ito. Idinikit niya ito sa kanyang dibdib. "Lilipat po akong muli," bulong niya. "Hindi na po ako tatakbo. Gagamitin ko po ang aking kakayahan sa tama.
para iligtas ang iba. Sa labas ngang bintana humuni ang isang ibon, isang puting ibon na malayang lumilipat. Lilipat din si Isabel. At sa pagkakataong ito walang makakapigil sa kanya. Sarili niyang desisyon. Sarili niyang landas. Ilang buwan ang lumipas. Si Isabel ay nasa bago na niyang misyon. Sa panlabas, isa siyang ordinaryong empleyada. Ngunit sa likod isa siyang special agent na nagpoprotekta sa seguridad ni Grama Bangsa. Sunod-sunod ang mga misyon na kanyang tinagumpayan. Tahimik ngunit tiyak. Pinigilan niya ang isang plano nga terorista. Iniligtas niya ang mga bihag. Sinusuportahan niya ang mga mahahalagang negosasyon. Lahat dahil sa kanyang kahinahunan at mataas na kasanayan. At hindi siya kailanman lumabas sa publiko. Hindi siya tinawag na bayani. Tahimik niyang ginampanan ang kanyang misyon. Iyon ang buhay na pinili niya. Isang araw si Isabel ay nasa eroplano patungo sa ibang bansa para sa isang misyon. Economy class sa tabi ng bintana. Katabi niya ang isang batang lalaki. Mukha siyang kinakabahan. Mahinahong nagsalita si Isabel. First time mo sa abroad opo. Kinakabahan po ako. Paano po kung may mangyari sa eroplano? Ngumiti si Isabel. Okay lang yan. Ang eroplano ay isang napakaligtas na sasakyan. At kung may mangyari man, tumingin siya sa labas ng bintana. Siguradong may tutulong sa iyo. Maraming taong nagtatrabaho sa likod ng eksena para protektahan ang kaligtasan mo. Tila gumaan ang loob ng laki. Oo nga po. Salamat po. Umarangkada ang eroplano at lumipat habang nararamdaman ang pag-angat ipinikit ni Isabel ang kanyang nga mata. Hindi na siya tumatakbo. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa tama. Para iligtas ang iba, iyon ang kanyang misyon at karangalan. Sa labas sumisikat ang araw. Isang nakakasilaw na liwanag sa ibabaw ng maulap. Tinitigan ni Jaito. Bumalik ang alaala ng araw na iniligtas niya ang 300 katao. Ang desisyon na iyon ang humubok sa kanya ngayon. Kahit na inapi kahit na walang naniwala, ipinaglaban niya ang tama. Iyon ang resulta. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Hindi mo mahusgahan ang isang tao sa itsura. Hindi mo malalaman ang kaya niyang gawin sa panlabas na anyo. Hindi sa kasarian. Ang pinakamahalaga ay ang puso. At kung para saan siya nabubuhay, pinatunayan iyon ni Isabel. At patuloy, niyang patutunayan. Tahimik, ngunit tiyak, walang nakakaalam ngunit may mga inililigtas. Iyon ang landas na pinili niya, patuloy na lumipat ang eroplano sa asul na kalangitan. Patungo sa destinasyon nito, walang nakakaalam na sa loob nito may isang babae. Isang bayani na dating nagligtas sa 800 katao at patuloy na nagpoprotekta sa marami. Tahimik lang siyang nakatingin sa labas niya, bintana. Sa kanyang mga mata, isang hindi matitinag na determinasyon. Wala nang pak-alinlangan, wala nang paktakbo. Gamit ang sarili niyang nga papalilipat siya kahit saan para iligtas ang iba. Iyon ang bagong buhay na pinili ni Isabel Reyes. Ang langit ay malawak at asul. Punong walang katapusang posibilidad. Ngumiti si Isabel sa kalangitan. Dito nagtatapos ang kwento. Ngunit ang kanyang paglipat ay magpapatuloy sa mga lugar na hindi nakikita pinoprotektahan ang iba. Marahil iyon ang tunay na anyongang isang bayani.